Okay, so solve naman natin tong another problem sa book A Kasimali. So ayan, as the beam shown, given the loadings, meron tayong uniformly distributed A to B, then may internal hinge, and may concentrated load sa pre-end. Okay, so first, statics muna tayo. Solve natin yung reactions. So syempre, zoom na natin. Upward yan dito. Then, di ba ito yung internal hinge? Pwede naman natin hatiin yan. Oh, tignan muna pala natin, no? Ano yung determinacy nito. So, tatlong reactions dito. 1, 2, 3. Lagay ko na nga rin. 1, meron tayong horizontal din. Meron tayong moment. Tatlo. 4, reaction dito sa C. 4 reactions. Then, itong hinge, dalawa rin yan. 5, 6. No? And then, ilan yung number equilibrium equations magamit natin. So, pag hinatin natin yung hinge na yan, meron tayong, pwede natin ito, isang part ng beam. Ito yung pangalawa. So, sa bawat parts, may tatlong equations tayo magamit. So, 3 times 2, also 6. So, this is statically determinate din pala, no? Ayun. So, anong gagawin natin dyan? Siyempre, di ba, hatiin natin to sa hinge na part. Lagyan natin ng section cutting through point B. Ayan. So, kung yung left side ko consider ko, upward ba yan siya dun? Tingnan natin. Upward siya dun. Siyempre, kapag sa right side ka naman titingin, opposite naman siya. Diba? Tama nga kayang downward siya dito. Anong unahin natin consider dito? Siyempre, yung mas simple. Sa right side, pwede kapag nag-moment ka sa C, masasolve mo na yung B, di ba? Or baliktad, pwede kapag nag-moment ka sa B, masasolve mo na yung reaction at C. Yun, gawin natin. Pwede ko na isusulat yun. Rekta na natin. So that is 35 times, di ba? Gets naman yun. 35 times 16. Statics pa lang to eh. Then equal RC times 8. Okay, so divide ko na lang by 8. No? Ayan, so 70. 70 kips. Then, elemental na lang yun. No? 70 kips. So, given na 70 kips to, may pangat ka 70, pababa ka 35, kulang pa ng pababa para mabalance. So, 35 din to. 35 kips. Then, since equal lang yan sila, 35 kips lang din to. Then, masasolve mo na to. So, that is, ayan yung pababa nito ay 2.5 times buong span niya, buong length 16 o 40. So, 5 lang pala to. 5 kips. And then, para sa moment tayo about A. Take note, wala tong horizontal kasi wala namang horizontally applied load na external, no? Okay, so moment at A na lang. So, cutting section pa rin sa B. So, that is, anong positive natin? Positive natin to, yung pa-counter. 35 times, 35 times 16, minus itong 2.5, yung UDL na yan. Times 16, times kalahati ng 16, 8. Ayan, 240. Keep put naman yan, 240. Keep put. Ayun, nakuha na natin lahat ng reactions. So, pwede na tayong gumawa ng moment by parts. Moment by parts tayo dito kasi last time, tayo eh. Share and moment diagram, no? Pwede na, mas maganda siguro yung moment by parts naman dito. Okay, so, paano yan? Pero take note, non-prismatic tong beam natin. Kasi, yung I sa span BD is 3,000. Yung moment of inertia naman sa span AB ay 4,000. Mas malaki. So, ang magandang gawin dito is express mo yung isa in terms of ng isa.
So, paano yun? So, if we let this as, pangalanan natin tong, ito na lang yung I1. Okay, ito na lang yung unahin natin. Ito yung I1. I1, ito yung I2. So, express natin si I1 in terms of, or si I2 pala in terms of I1 or baliktad. Paano mo siya gawin? Siguro ano na lang. Ito na lang gawin nating base. Yan yung gawin kong I. Okay? So, yan yung gagawin kong I. Dito lang, ratio and proportion lang. Kung di mo maisip agad, paano mangyari? Di I equals 3,000, di ba? Tapos yung isa ay I1 over I1 equals 4,000. Nakita na? Wala na equal dyan. Equals 4,000. Parang ganito. Parang ganito lang yan sila. Gawa ka ng dalawang equation, I equals 3,000, I equals 4,000. Then divide mo lang sila sa sarili. Divide mo lang sila sa isa't isa. So, makakuha ka na naka-I. I1 in terms of, actually, baliktad pala pagkasulat ko, no? So, pwede rin naman ganito. So, numerator ko to. Pero, mas madali kapag nakasulat yung I1 sa taas. Okay, so, tingnan natin, ha. Pwede mo nang baliktarin din yan. Pero, mas madali kasi kapag ito yung nasa taas. Diba? So, cross multiply lang yan. Si I1, si I, malipat dito. So, I1 is simply, 4/3 ng I. Diba? Kita na? 4/3 ng I. So, yun na yun. Yun yung gagamitin natin. 4/3 ng I lang pala yan. 4/3 ng I. Yun. So, if we let this as I, ito ay 4/3 ng I. Constant naman yung E, modulus of elasticity, isang ano lang yung gamit sa beam na yan. Isang material lang, yung moment of inertia lang. So, siguro sa area lang sila nagkatalo. Ang modulus of elasticity, same. Yun nga, parang ito. Mas malaki to, mas maliit to. So, sige. Ano gagawin natin? Gawa na tayo. Pero take note, iba yung I dito, no? Sa I dito. Paano mangyayari yan sa moment EI diagram? Pangalan natin tong moment over EI diagram. Okay? Na by parts. Or moment over I. Okay na yung EI? EI, pero ang gagamitin ko, pag nasa dito banda, hindi ko siya i-divide. Ito, simply i-divide ko lang by 1. Dito, i-divide ko by 4/3 na. Pag nandito na ako banda. Sige, so paano yan? Unahin natin to. From rightmost tayo pa left. So, iba yan, 35, 35 times, hanggang dito lang ako. Ay, hindi, hanggang dito pala. Pag hanggang dito, over 3,000 lang ako. So, 3.35 times 16. That is what? 560. Okay. So, tuloy natin yan. 560. Hanggang dito, 560. Di whoops na ba to? May mas malaki pa ba dyan? Malalaki yung sunod dyan eh. Okay, so lagay natin. 560. Okay na, naka-over EI naman ako, di ba? Okay na to? Lagay ko na lang over EI. Moment pa lang yun eh. Over EI. Okay. 560 over EI. Okay, so doon tayo nag-end. Kung itutuloy natin yan, meron pa yung mahati yan, di ba? Kasi dito, I pa to. Pero ito yung boundary nila. So, may part din dito na 4/3 I na. So, ibig sabihin, dito pwede, i-divide ko rin siya by 4/3. Dalawang beses yung ano ko dyan. Parang dalawang points yung meron dyan sa point B. So, yung isa ay 420. Take note, negative pala yan. So, baba tayo na x-axis eh. So, 420 bumaba ng konti. Naman yan. Ayun, negative 420. Dito ko na lang ilagay. 420, negative over EI. Ganun. Tapos, tuloy ko na ulit. Pero, naka-divide ako by
4/3. Pero saan ko siya i-divide? Sa buo pa rin. Sa buo. Sa buo. So, 8, 16, 30, 24, 32. Divide ko by, ayan. So, magiging 840 na. Mataas na siya sa 560. So, 840, siguro mga dito banda. Pag ganyan. Gets na yan. Ayun, parang Christmas tree na pabaliktad. Nakahiga ang Christmas tree. So, negative, ano yun? Negative 840 over AI. Okay. So, ayan, doon na tayo sa baba. Yung sa taas naman, 70. 70 times 8 lang yan. 560. No, 5. Oh, pantay pala siya dito. Pantay pala sila. 560. 560. Ba't ang nipis ng ano ko? 560 over AI. Goods na yun. 560 over AI. Tapos, kunin mo rin yung naka-divide by 4/3. Divide by 4/3. Kasi nasa intersection siya. So, 420 ah? Pareha sila? Ano ibig sabihin nun? Makikita natin yan mamaya. Pag tinimplify pa natin yan. So, 420 over EI. Ngayon muna natin. Ngayon na lang natin i-simplify. Mas simplify pa yan eh. And then, pag sinagad naman natin, plus another 16. So, 24 na. Or, pwede mo na lang dagdagan. 560 plus, 35 times, 35 times another 16. Diba? Parehas lang naman yun. Ay, 70 pala. Pwede rin naman yun, 70 times. Kasi di ba nanggaling na yung 70 times 8? Oh. So, para madagdag mo to, 70 times 16 plus 70 times 16. Pwede naman ganun. Pero ganito na lang gawin ko. 70 times 24 na. Pares lang naman yun. Pinactor out yung 24. Diba? Pinactor out yung 24. Naging 8 plus 16. Oo nga, 24. 8 plus 16. Diba? Pares lang sila. 70 times 24. Tapos, i-divide ko na siya. Dito na ako banda eh. So, by 4/3 na to. 1 to 60. Ang laki. 1 to 60. 1 to 60. 1260 over EI. Ayan na. Ayan na yung moment. Pahig ka ba ganyan moment diagram mo? Ay, may isa pa. Kalimutan ko pa. Ito pa pala. Meron pa tayong another na pababa. Di ko nadagdag yun ha. So, meron pa tayong 2.5. So, 0 degree yan. So, magiging first siya sa shear. Second degree na siya sa moment. So, 2.5 times yung span. 16 times kalahati. 8. So, 3. Ano ba? 2.5 times 16 times 8. Okay, tama. Di-divide lang natin yan by, and 4/3. So, 240. Okay, so, mas mababa naman siya dito. So, parang paganto lang siya. Dito na nga lang ako mag-umpisa. Di umabot. Umpisahan ko lang dito. Umabot ka. Goods na yan. So, negative 240. 240 ba yan? Very high. Ayan. Goods ka na ba dyan? Second degree to. Second degree. So, goods ka na ba dyan? Ayun na yung sinasabi ko. Pwede mo namang i-simplify.
Complicated yan, daming redundant dyan. Magkakancelan lang eh. Yung maganda, simplify na natin. Ay, hindi ko ma-duplicate. Ito pwede. Bakit yung isa ayaw magpa-duplicate? Ano magkasama? Yung sa 70 kasama mo. Ayaw ma-duplicate. Ayaw magpa-extend. Okay, G. Simplifying the moment diagram by part. Ito, pares naman sila linear, di ba? So, di ba pwede mo namang, like terms sila, bale. So, pwede mo namang mapag-subtract yan. Di ba? You can add like terms. So, yan. So, 1 to 60 minus 840. 1 to 60 minus 840. Ano gagawin? Siyempre, 1 to 60. So, 420. Pwede na yun. Parang 420 lang yan hanggang dito. Sa 420 over EI. Ito nga, magka-cancel lang din to eh. O, bali, ang ibig sabihin, dito banda, 560 minus 560, 0. 420 minus 420, 0 din. So, ang nagwagi, pa-horizontal lang siya. Di ba? Mas madali express, ano kapag ganun? 420 lang pala yan. 420 over EI. Lagay ko nga dito, simplified. Simplified M over AI. Madali kasi dito. Simplify mo muna. Alam mo, suli ka na mag-simplify, di ba? Simplify mo lagi para madali yung computation mo. Ayan. So, zero na siya dito. Okay, so then, ano pa ba? Zero na dito. Ito pa. So, ito ay kailangan ko makuha to. Ito lang yung magiging distance niyan. Ano to? Pwede ko naman ang kunin yan directly dito. Kunin ko siya directly. Galing dito. 35 times 8 lang yun. Kung mental. 35 times 8. 280. 280. Lagay ko 280. Negative 280 over EI. So, ibig sabihin, zero din siya dyan. May negative 280 ka pala dyan. Tumago siya, bali. So, straight line lang din ba yun? Makikita mo naman eh, kung same sila ng slope. Rise over run, rise over run. So, tingnan na natin. Linear pa rin yan, pero same ba sila ng slope? Pag sinimplify natin, negative 280, no? Lagyan muna natin. Pwede ko naman yung ma-move pa eh. Negative 280. Check mo muna if same sila ng slope. Kasi di ba may ganung tanungan sa nauso sa FB. Yung may set ka ng shapes, tapos may maka-form siya ng rectangle. Tapos kapag tinanggalan mo ng isang part, so di na kumbaga, ma-form niya pa rin, makaka-form pa rin siya. Or baliktad. So, parang given na may isang part na di pa nakalagay. So, maka-form ka ng shape, rectangle. Kapag nilagay mo siya, ni-rearrange mo, maka-form pa ulit siya ng another rectangle. So, ayun. Dahil yan sa slope, magkaiba sila ng slope. Di naman talaga triangle yung nagiging form nun. So, tingnan natin dito. Sabihin natin 420 lang to. EA naman sila parehas eh. 420 over ano tong slope na to? 420 over 16. 420 over 16. Ayan. So, 105 over 4. 420. 420 over 16. Ayan. 105 over 4. What if yung isa? Paano yung isa? Kung parehas yan sila, pwede ko lang yan malink. That is 280. Etong slope na to, rise over run. 280 divided by 8. 280 divided by 8. Hindi sila parehas.
O, 26 lang slope nito. So, hindi mo yan madirekta. 420 divided by 16, di ba? Tama. Then, SI, and rise over run. Or pwede mo gawin ay ganito. Tingnan natin, 420. Pag-add mo, 420 plus 280. Yung divide mo ba yung buong span niyan? 16 plus 28. 16 plus 8. 24. Hindi talaga. Huwag na ipilit. 100. So, ito ba yung naging ano na kanina? Rise over run na ito. Pero saan dapat yun? May mali ba ako? 8 naman. 420 divided by 16. Yung isa ay, ayan. Yung isa ay 280 divided by 8. 35. Tapos yung isa, 420 plus 280 divided by 8, 16, 24. Para sa silang EI. Iba-iba sila ng slope. So, hindi yan mangyayari. So, iba tong shape na to. I mean, triangle pa rin, pero magkaiba sila. Di mo sila mapagdugtong. So, para makita lang na hindi sila parehas, ang gagawin ko, may exage ko dito. 220. Siguro mga dito lang tong 280, ganyan. Para di makita na same sila na ito. Ay, mas nag-same pa nga eh. Pag dito kaya, or pag dito na lang. Ayan, pag ganyan, makakita mo hindi naman sila same, no? Ayan. Baka kasi pag nakita mong parang straight, matreat mo na iisang slope lang sila. Hindi. Hindi sila parehas. And then, sunod niyan, ayun na, balik na. 282, balik ka na dito. Back to zero ka na. Tama ba yan? O, tama. So, yan, nag-zero dito. Or pwede mo naman siyang gawin as ganito. Pwede mo nang ituloy-tuloy lang. 35 times, 35 times 8. Pero negative yan negative to 80. Then, plus mo, eto. Ano ba yan? O, plus ka, plus 70. Plus 70 times 8. Ay, na ano ko ba? Nalakihan ko ba? Nadoble ko ba? Okay. Hindi ko na negative kanina. Kaya pala. Negative 35 times 8. Okay, negative 280. Plus 70. Okay. 70 times 8. Okay. Ayan, 70 times 8. Another 280. May 35 times 80 ka pang pababa ulit. 35 times 8 pala. O, naging 0. Nag-0 na siya dito. Ayan, pag tinuloy mo yan, ito 70 times. Pero syempre, maka-divide na yan. 70 times, um, ito, dagdag lang natin. Kasi naka-0 naman na tayo. 70 times 16. Times 16. Tapos divide mo by 4/3, di ba? Plus yan paangat eh. O, 840. Then, bawas mo tong 35 ulit. 35 times 16. Then, divide mo by 4/3. Then, ito ba ginawa ko kanina? Hindi ko napansin Ayun, 420. Tama naman. Ayun Ganun lang. Ganun lang siya mapalabas. Ganito na simplified. And then, meron tayong nakaligtaan. Copying ko na lang to. At wala namang... Hindi mo siya makakombine kasi wala siyang like term. Kung may quadratic din dyan, pwede yun. Pag-add mo yan sila. Yan, may quadratic dyan. Pag-add mo yun. Quadratic to quadratic. Ayan, cubic to cubic. Ayan, basta like terms. So, ayan na. So, dito, makikita na natin paano yung magiging shape ng ano niyan. Positive, no? 420. Positive, ano ba to? Ito na yung bending. Ayan. Negative. Mhm. Sige. So, paano yan? Dito banda.
Positive to eh. Positive moment to, makikita mo. Mas mabilis yan. Ito 420 oh. 240, tas 420. Oh, so mas lamang siya dito. So nag-start ka sana. Positive moment. Ay, wait lang. Yung sign ko dito, tignan ko nga. Di ba ang nagwagi dito ay, balikan natin ha. Double check ko yung sign ko sa moment dyan. Di ba ang nagwagi dito, ito yung positive no. 35 times 16. Okay, 35 times 16. Moment lang naman yan, wala pang ano. Di pa kailangan yung moment of inertia. 35 times 16. Babawasan ng 2.5 times 16 times 8. Ano nagwagi? Ayan. So, ito yung nagwagi. So, ibig sabihin, kulang pa yung paganito. So, mali nga tong direction na to. Kasi, ang tama dyan, positive moment yan. Kasi kapag ganun, di ba, pinapalungkot mo yung beam. So, negative moment yun eh. Di ba? Pinapalungkot mo yung beam, magaganyan yung beam. Naalala pa ba to? Ayan. So, strength of materials lang yan. So, pag ganyan, pinapalungkot mo yung beam. Pero, pag ganito yung rotation yan. Nasanay kasi yun, no? Kapag fixed end, positive moment lagi. Dahil sa internal hinge, ay, negative moment lagi. Dahil sa internal hinge yan. Kaya naging positive moment siya. Yung positive moment natin dito. Kaya positive yan dyan. Nag-umpisa ka sa positive, then kung saan nag-zero, ayan, may ano dito. Zero moment dito, di ba? Ibig sabihin, dyan nag-change ng concavity. Then dito, naging negative na ulit. Dito, negative na to lahat to. Ayun, so madadraw na natin yung ano dyan. Kaya na natin i-draw yung elastic curve. So, paano yan? Ang sabi, itong buong tong span ay positive. Ayan, positive yan eh. Hanggang mag-zero siya. Change ng concavity na yan. So, sige. Let's do that. So, syempre, zero slope. Lagi naman ganun. Then, yan, dire-diretso lang. Positive lang siya dyan. Hanggang sa marating niya to. Yan, hanggang sa marating niya yan, mag-change na siya ng concavity dyan. So, from concave upward, positive moment, magiging concave downward na siya. No? Ganyan nga ba? As, pag ito kasi yung tawag natin dito, qualitative shape, nga. Approximation lang kasi to eh. Mas mapapalabas naman natin yung tamang shape niyan kapag, ay tamang direction yan, kapag may values na tayo. Tuloy lang natin. So, negative na yun dito banda, concave downward na yan hanggang dito. Boom. O, ganyan. B. Okay, so ayan. Pero magkaibang ano na to sila ha. Magkaibang curve na yan. Ito ay pa concave upward, tapos ito ay concave downward. Magkaibang curve na yan. So, dito siya naputol. Nag-change ng concavity dito banda. Kung saan, zero yung sa internal hinge kasi zero yung moment doon. Ayun yung maganda pag may internal hinge ka. So, meron ka point A, point B, point C. Anong hinahanap? Pinapahanap pala sa atin yung slope and deflection at point B and D. Okay, slope and deflection sa mga point na yan. Parang di kita masyado yung ano. I-blow ko nga. Yan, point B and point D. Pinapahanap yung slope and deflection. So yung sa B, madali nating mahanap yung slope niyan to the left, no? Kasi simply, ano lang naman yan. Makita mo kasi horizontal lang yung tangent natin at A. Ayan, no? Tangent line sa A. Sige, lagay natin. Horizontal lang siya. Ibig sabihin, kapag nag-ano ka, ay, tama ba yung ano ko? Gitna ba talaga to? O tabingi lang to? Goods na nga yan. Ayan na. Ayan yung tangent line dito sa point A. So, kapag gagamit tayo ng theorem 1, ayan. So, yung slope, change in slope sa bawat interval is simply the area sa moment over AI diagram. Ayun.
So, kung kukunin mo yung slope B relative to A, since ang A naman ay 0, yun lang yun, B. Theta B relative to A, may slash pa dapat yan eh. Is simply equal to theta B minus theta A. So, theta A naman natin dun ay 0 eh. So, that is just, yan, M over EI. Pero, EM, ano ko na lang, ilipat ko na yung EI dito sa tabi ng theta. Para di ako sulat ng EI. Sige, so gawin natin is, ayan, EI, naka 3 na pala ako. Parang ang nipis pa rin. Parang ang nipis pa rin na. Naka 0.3 na ako ah. EI theta B. Slope at B relative to A is simply EI lang yan ng factor out ko na lang. Theta B minus theta A. Di ba ang theta E naman ano, yung slope at A, 0 naman yan. Eh di ibig sabihin nun, kung 0 na yan, ba't ito ang kapal? Yung theta B na, AI theta B na lang yan, simply. Yung simply AI equal to EI theta B. Ito kung mapal. Nangyari. Sulat ko ba? So, ano yan? Area ng A to B. Ito lang yan. Positive na ito. Tapos ito negative. So, again, finactor out ko yung EI ha. Labas ko yung EI, nandito na siya. So, that'll be 1/2 times base ay 16 yun, di ba? Times 420. Ito yung sa triangle. 1/2, 16, 16 by 420. Tama? Ito naman isa, 1/3 ng base times height. 16 tas 240. Minus. Di ba okay naman na tayo dyan sa spandrel? 1/3 ng base 16 tas height na 240. Ano value niyan? That'll be 0.5 times 16 times 420 minus 1/3 times 16 by 240. Nakaduduling eh. That is 2080. Ano unit niyan? Kung analyze natin, di ba naka-moment to? Tapos minultiply mo pa ng distance. Di yung moment, keep foot times foot ulit. So 2080, keep foot squared. Boom. Ayan, yung isa. Okay. So, isunod natin tong ito, magkakaalaman na. If positive ba siya o negative. Kasi kapag ganyan, pababa, pag nasa baba yung point, negative dapat yan. So, check naman natin to eh. So, kung mali to, edi adjust natin yung asunod natin na na qualitative shape, no? Edi, deviation naman tayo. Gamitin natin. Deviation na yan. Deviation ng point B relative to A, bale. Deviation ng point B relative to A. And, di ba, yun na rin yung deflection sa B. Di ba? Tawag natin dito deviation ng point B relative to A. Ito yung tangent at A eh. So, ganun pala lagi, no? Kapag may fixed end ka, this yung naging reference mo, nakuha mong deviation, yun na rin yung deflection. Deviation ng point B relative to A is simply equal to, yun na yung deflection sa B. Ganon. Okay, so, EI sa tabi naman tayo. EI T, EI deviation. B, relative to A. So, ito pa rin yan. Lalagyan mo na lang ng moment arms, no? Dito tayo sa simplified. Ayan, moment arms. So, dito ay, since si B yung kinukuha natin, so, doon tayo mag-moment. So, galing dito,
2/3. Galing dito naman, 3/4 nung sa baba. Di ba? 3/4 lang naman yan. Okay, so duplicate ko na lang to. Tinatangad na ako isulat uli. So, EI, division B relative to A pala, is yan na rin yung EI ng delta B. O, sige, solve na lang din natin. Oo nga. Slope B, tas deflection at B. No? So, ayan. Paano to? Ayan, 1/2 na 16 by 420 times, ito yung 1/3, 2/3. 2/3 siya ng 16. Hopefully, okay na tayo dun. No? Minus, ayan. So, ito naman, 1/2, ba't na doble yan? Wala, hindi ko makuha. Ayun. Minus 1/3 ng 16 by 240. Ay, sama pa sila. 1/3 ng 16 by 240 times 3/4 naman yun. Diba 1/3 yun pagaling sa may load, sa may intensity, highest intensity. Ngayon, 3/4 naman. Ayan, 2/3. Yun lang din eh. 2/3. Ay, ito pala. 2/3 galing dito yung centroid neto. Tapos dito naman ay 3/4 kasi dito ay 1/4. So, hopefully okay na tayo dun. Sa, yan, so 0.5. Oh, ito, using ko na lang to. Dadagdagan ko na lang to na 2/3 ng 16. Ano ba yung 16 times 2? 32 divided by 3. 1/3 times 48 ba to? 16 times 3, 48. Divided by 4. Ayan, 2,480. Ay, no. 2,480 pala. Parang ako magbasa. 2,480. Keep, put. Oh, syempre, area lang yan, neto. Tapos minoment mo uli. So, keep, put, cube na yan. Oh, ayun. So, ibig sabihin, pwede na nating ayusin yan. Nasasolve na natin yung theta b. Simply ang theta b, delta b rather. Delta b ay simply 20,480. Keep foot cube, di ba? Keep foot cube. Kailangan kasi natin to eh. Keep a foot cube divided by EI. Okay, so ano yung E and I natin? Pwede ko ba isulat na lang siya? Lagay ko na nga lang dito. Lagay ko na dito yung EI. Pare-parehas naman kasi yan sila eh. So, 30 modulus of elasticity, 30,000 KSI times 3,000. So, parang ano pala, 30 times 3 times 1 million. Ayan. So, ano yan? Engineering notation. 90 times 10 to the 6th. Okay na, para isang lagayan na lang na ganyan. 90 times 10 to the 6th. EI na lang natin yan para madali. Hindi ka na pasulit, nuulit ng pagsulat. So, this will be kilopounds per square inch, no? Times inch squared. So, kilopounds, keep inch squared. Tama? Kilopounds per square inch times inches to the fourth. So, ayan. Keep kilopounds inch squared. Duplicate ko pa ba? Lagay ko na lang. Alam naman, AI yan. 90 times 10 to the 6. Tinawad na talaga isulat ulit, no? 90 times 10 to the 6. Kilopounds inch squared. So, kung i-convert natin yung foot to inch, ayan, nilagay na natin yan. Importante yung part na yan. Inversion. So, 1 foot is simply, ang kapal naman ito. 1 foot ay 12 inches. Oh, since naka-cube yan, i-cube natin to. So, basically,
Naka-cube lang din. So, cancel cube foot. Ayan, kilopounds each cube over inch squared. So, naka-inch na lang tayo. So, that'll be 2480 times 12 cube divided by yung answer kanina, 90 times 10 to the 6. Ito ba yun? 0.393. Oh, positive! Ayun, ibig sabihin yan, paangat siya. Mali yung assumption natin. 0.393. Okay lang yun. Wala ka namang ano dun eh. Kasi nga assumption lang yung paglagay mo ng qualitative shape. Yan, yung elastic curve. Shape ng elastic curve. 0.393 inches. Positive pala dapat. 0.393 inches upward. 393. Wait lang, yung lolo ko. Inches upward. Ay, sige, solve na natin. Deflection at B, tapos ano na. O, ito pala yung ano, slope at B left. Di ko sinolve, no? Pakita na, lagay na nga lang din natin. Di ko sinolve eh. So, that'll be theta B. Ito yung theta B, kanina ko pa sinasabi. Theta B is equal to 2080 kip foot squared divided by EI ulit. Pero ko ba duplicate ko na lang to? Hehehe. Ayan, 90 times 10 to the 6. I-store ko nga yan sa E. 90 times 10 to the 6 na yan. Ayan. Para EI, isang lagayan na lang na. That'll be 2080 divided by E. O, paano naman yung conversion nito pag slope? O, tignan mo, ito ay foot squared, tapos ito ay inch squared. O, yun. Eh, di naka-square lang din siya. Diba? Ganun lang. So, yun nga. So, kapag English, times mo ng 12 squared ang slope, times mo ng 12 cube naman para sa deflection. Pero kapag naka-SI ka, times mo na yung times 10 to the 12 ang deflection. Tapos, times 10 to the 9th lang ang slope. So, basically, ito, we're just multiplying by... Sige nga, duplicate ko na lang din to. Para kompleto pa rin. Oh, doble na siya. Di na siya cube. Squared na siya. Ayan, squared. So, cancel feet squared. Oh, kilopounds, square inch. So, unitless na ang slope natin. Naka-radians to, bale. So, ito pala yung slope sa B, left. Kasi ito yung consider natin A to B. Ito yung yan dito. Iba na yung dito kasi magkaibang shape na nga yan sila. So, that'll be 2080 divided by E times 12 squared na lang or 144. So, 3 point. Yan, kailangan ba yun? Wala lang, sinolve lang. 2080, 12 squared, 3.3. Okay na ba yan? Ganyan. Engineering nga natin. 0.00.003328. 0.003328 radians. Yun, para maisip din natin anong sign niya. Positive din siya, oh. So, positive, di ba, ay counterclockwise pag sa slope. Parang ina-adapt lang yung alam natin sa analytic geometry. So, ito, ayusin natin yung elastic curve natin. So, mali pala to. Mali pala yan. Mali rin to. Doon tayo nakabase eh. Ibig sabihin, nakaangat pala siya. Kaya pa ba to? Kaya pa ba to? Kaangat pala siya. Sa mga dito banda. Ayan, dyan na lang. Lagay natin. So, ito na yung theta B. Ayan. So, ibig sabihin, parang ganito yung naging, ano niya, naging elastic curve niya. Horizontal dito. Tapos, gaganyan. Tapos dito, aangat na.
Aangat na. Paangat na dito. Tapos dito na mag-change ng concavity. Pa ganyan. Ganon. Pa ganyan. Pababa na siya. Oh, sakto pa rin. Pa ganyan. In-exage ko lang ah. Exaggerated na yan. So, ibig sabihin, ito na yung slope at B. Ay, di ko na ma-duplicate. Ayan, ito na yung slope at B. Ito yung nakuha natin na value. Deflection, yan na nga lang gamitin ko. Pag ganito siya, bali. Ayun, laki. Pero in-exage nga lang yan, di ba? So ito, iba naman tong value na to. Paano natin makukuha to? Dito tayo ano sa C. Maganda mag-slope, magkuha na tayo ng slope at C, no? Para, kasi ang magiging slope mo at C dyan is, eto, pag ganyan. Relative to A, so galing kay A. Slope at C relative to A. Ayan. Relative, ay hindi na pwede magano. Hindi ka na pwede mag relative to A kasi ibang ano na nga to. Ibang shape na yan sila, no? So putol yan. Relative to B ka dapat. So, lagay nga natin yung slope at B. Okay, so that is, lagay natin yung tangent line. Ayan yung slope niya dyan. Ayun. Division ng B relative to A. Dahil yung slope at B, so, dito yung maximum, ano? Hindi masabi. Slope at C. Ano ito sanad natin dyan? Okay. Pwede to. Slope at C. Magiging opposite. Never adjacent, no? B relative to C. Ayan, sige. Gawa natin to. Gawa naman natin to. Ng slope ng sa C. Ito yung magta-tangent yan. Mga ganito. Ayun, nag-touch naman sila. Pangit kasi yung pagkakagawa ng ano eh. Kaya ako mag-area moment. Ayan. Slope at C. Division ng point B relative to C. Wait lang. Okay. So, extend pa natin to. Tama lang ba? Ayan. So, ito extend din natin. Kaya pa ba to? Ma-extend. Mali. Adjust ko na lang. Ayan. Goods pa naman. Ayun. So, nag-touch sila dito, di ba? Ayan. So, pwede mo gamitin yan. Ano yan? Di ba yan yung division ng point B relative to C? Ayan naman yung magagamit natin. Another, wala, magkapal naman ah. Hindi ko talaga maintindihan to. Minsan kumakapal, minsan na minipis. Division ng point B relative to C. So, positive yan kapag ganyan since, negative pala. Okay, kapag nasa baba yung point ng tangent line, negative yun. Para sa analytic geometry din. Di ba? Kahit yung x-axis, ang baba yung point, negative. Ang nasa taas, positive. Ganun. So, ayan. Division ng point B relative to C. So, yun naman ang isa-solve natin. Division ng point B relative to C. Since another curve naman to. Division ng point B relative to C. Ito lang.
point B relative to C. Deviation ng point B. So, ito lang yung gagamitin natin. Yan, 280. Tapos, 8. O, yun nga. Negative nga siya. Tama, di ba? Pwede lang area moment. Division, EI ulit tayo. EI, division ng point B relative to C. Wala na yung equal. Di na masisimplify yan. So, lagay na agad natin yung area times yun. Moment arc. Kalimutan ko, ano yun? 280. 1 half by 18, di ba? 8 times negative 280. Or dito ko na lang ilagay yung negative. Negative na 1 half times 8 times 280. Tapos ang moment arm ay galing kay B. Ayan, division ng point B. Kung saan yung point? Ayan. So, pag dito, 2/3 yan. 2/3 yan ng length na 8. Wala, wait. 2/3. So, ayan, negative nga siya. So, up. Negative 0.5. Negative 0.5 times 8 times 280 times 8 times 216 divide by 3. Ha? Yun ba yun? 17920/3. Okay na yan. Negative 17920 ba yan? Kakalimutin. Over 3. Keep foot deviation yan. So, naka-moment, keep foot, cube. Goods na ba yan? Okay na yan muna. Isusunod natin ay ito na. Slopeness ito. Relative to A or yun na rin yung sinabi kong yun na mismo yung slope at C. C left naman yan, no? Ito parehas kasi isang slope lang, isang ano lang yan eh. Isang curve lang eh. Dito kasi magkaiba sila. 'Di ba? Dito parang ano dito eh, discontinuous na yan at pag nag-zero yung moment. 'Di ba? Ganun yun sa calculus. So tangent theta C. 'Di ba kapag tangent theta approximately equal na rin yun sa theta for very small angles. So tan theta C or theta C is equal to opposite deviation ng B relative to C plus deflection at B. O kaya kailangan talaga natin yun over adjacent na 8 wala 8. So ayun. So tangent nga ba nang gagawin, no? Theta C is simply approximately equal EI pa pala. Sige, approximately equal ko na lang to EI theta C. Is equal to. Pero kasi may EI ako dito. EI. Sige, may ayusin na lang natin. So, paano yun? Deflection ng point B relative to C plus deflection ni B all over 8. Ayan. So, meron tayo nito. Meron na tayo na to. Edi masasolve na natin si I theta C. Diba? Take note, ang nangyayari pala doon is, tanggalin ko yung EI dito ha. Theta C. Para di nakalilito. Kasi di ba yung tangent TBC tas deflection B, naka-EI yun. Ayun, may mga katabing EI. So, pag dinivide ko yan by EI, edi nasa baba na yung EI. Saka ako mamamultiply sa EI theta C. Pero ganito na lang gawin ko para detailed tayo. So, deflection na theta C, deviation ng point B relative to C. Deflection ng point B. Deviation ng point B relative to C. So, ito, positive gagamitin ko dito. Kasi 'di ba nag-geometry approach ako? Hindi importante yung sign dito. So, i-add ko 'yan. 'Di ba? Yung sign lang naman para sa direction eh. Ito mag-geometry ako. Geometry. So, yan. 17920/3. Okay, yung deviation ng B relative to silang. So, parang di-divide ko na siya by EI. Over 3 EI. Ayun ang yung sinasabi ko. Then plus, deflection ng point B. Actually, ihiwalay ko na lang yung EI.
So, deflection ng point B, di ba yun na rin yun, yung 2480? O, ito na rin yun eh. Ha? 2480? Wait lang, typo ba ako? Mali sa kodigo ko ah. Okay. 2480 nga. Mali yung ano ko. Mali yung na-type ko pala. 2480 tapos naging 2840. Ah, kaya naman pala. Tama pala ako dito. Mali ako sa notes ko. Okay, so 2480 ang tama. O, 2480 divide by EI. Loko. Okay, so 2480 divided by EI lang yan. Tama? Then, naka-divide by 8. All divided by 8. So, agree ka na. Pwede ko na iba, di ba, bababa yung AI. So, multiply ko na by AI tata C yun. AI tata C ko na lang para mas madali. Katamad mag-simplify eh. So, sige. So, that'll be 17920 divided by 3 plus 2480 equal divided by 8. Yeah, 9920 over 3. 9920 over 3. Nandito naman yung EI eh. Ayun na yun. Kasi binaba ko yan, tapos minultiply ko, cross multiply. So, ayun na. So, that'll be keep foot squared lang, di ba? Ayun. Hmm. EI. So, meron ka ng slope at C. Okay? So, meron ka ng slope at C. So, pwede mo na ba mahanap yung slope at B? B relative to C. Kasi kapag titignan mo yan, nasan nga ba yung ano natin? Kung aayusin natin yan, pag sa slope, ito yung sa point B relative to C. Tama? Negative yon. Or kahit wag mo nang i-ano yung sign, tignan mo lang paano sila mag a-adapt sa yan. So parang ito, pag tinransfer natin to, alo ka, ayan. So parang pag tinransfer ko to, di ba ito yung theta C, ito yung slope niyan. O, ito lang din yun. Di ba? Ito lang din yun by geometry, no? Parallel sila. O, ito lang din yun, AI theta C. Ano to? Parehas lang naman. Wag na nating pakialaman yung sign nito. Parang difference lang yan. Para ma-solve mo na yung itatabi, difference lang yan. Di ba? So basically, ito yung theta C. Ito yung theta B. Theta B, slope at B. Ito na yun, slope at B. Kailangan na natin makuha yung theta B relative to C. Yun naman yung isa-solve natin. Then, neglect na lang natin yung sign ulit. Theta B relative to C. Dito lang din yan. Tatanggalan lang natin yung ano, ng moment arm. Di ba? So, tatanggalin lang natin to, bali. Opya, dali ka pa. Negative pa rin. EI, theta B relative to C. Theta B relative to C. So, times na, wala na nga ni. Yun na nga lang. So, negative 0.5 times 8 times 20. Ayan, negative 120 lang yun. Tama. Negative talaga siya. 1120. Keep foot squared. So, ayan. Negative 1120. Which makes sense. Counterclockwise siya. Ay, clockwise siya. Di ba? Pag ganun, negative yan. Pero di natin gagamitin yan. Di natin gagamitin yan. What we'll do here
is, yan na, geometry na lang ulit. So, alam mo na total yan. Bawas mo na lang yung isa. Neglect mo na lang yung isa yung para di mo mais. Basta may figure ka. Yun nga yung purpose ng area moment ka eh. Kasi gagawa ka ng not so scaled pero mga kind of accurate na rin, no? Or precise. Eh, basta makikita mo yung tamang relationship ng slopes, deviation, ganyan. Kaya mag-area moment ka. Pero personally, hindi ko talaga trip to eh. Sige. Kung ako, katamad kasi kailangan maayos yung ano mo. DIM talaga ako pag ganito. Madali lang din naman yun. Gusto ano mo na. Pero kung undergrad ka, no choice ka na yun yung gamitin mong deflection method, no? Sige. So basically, EI, theta B relative to C, is simply difference lang yan ng dalawa. EI, theta B, basta difference yan ng dalawa. Kung ano yung mas malaki. Ano ba mas malaki? EI, theta B, minus EI, theta C. Ganun. So, meron ka na. Neglect mo na yung sign. 120 na lang yan. So, ang isasolve natin, theta B, right na to. Diba? Ikaw na ba si Mr. Right? EI, theta B, right. Kasi kanina, left eh. Del B, EI, theta C. Theta B relative to C. Minus, magpa-plus siya, no? Pero ano to eh? Nakakalito nga kapag ganito banda, no? So, basta maisip mo na difference lang siya. Di ba? Di na natin gagamitin yung ano, dito tayo magbabase sa figure. So kung theta b yan, basta i-minus mo na lang yung isa para di mo na maisip. Kasi yung nakuha mo ng sa computation lang naman. Pero dito, analytic geometry kasi to. Paggawa ng slope. Di ba? So malaki yung theta b relative to c. Di, ako ba siya ilalagay? Dito na lang ba? Theta b relative to c. Ito lang yung theta b. Basta kung alin yung mas malaki, yun yung basta subtract niyo yung lagi siya sa EI theta C. I theta B relative to C. Minus EI theta. EI theta C. Meron tayo value, di ba? 1120, EI theta B relative to C, EI theta C. Nasaan yung EI theta C? 9920 divided by 3. Parang mas malaki to. Ay, hindi. Ay, oo nga, no. 9920. 3,000. No? 3,000. Loop at C. Theta B relative to C. Sige. Ayun. Sige. Continuing. So kahit gano'n naman yan, mapapalabas pa rin natin yung tamang sagot din. Diba? Nakita natin, EA theta B right is equal to EA theta B relative to C. Diba? EA theta B relative to C. Ano value natin doon? Nasaan yun? Ito pala. Negative 1120. Or simply 1120 na lang. 1120. Again, hindi natin na-consider yung sign. 1120. Kahit negative yan, kung negative yan, di kung mas malaki yung isa, bale, di magne-negative din talaga to, which is tama lang. Kasi clockwise talaga yung direction niya. Di ba? 1120 minus. EI theta C, ayan, 9920 over 3. Ayun, 9920 over 3. So that is what? 1120 minus 9920 over 3. Ito ba yan?
O, 6,560 over 3. O, negative nga siya. So, negative 6,560 over 3. 6,560 over 3. Then, conversion. Wait lang. EI pa lang pala yan. EI theta B to the right. So, pag kukunin mo lang yung theta B, yung right side, that is just what? Negative 6,560 over 3 times EI. Di ba 90 times 10 to the 6 yun? Then, paano yung conversion factor natin dito? Di ko na ulitin yung yung pagsulat nun. Basta kapag slope, times 12 squared lang. So, yun. So, that'll be our value. Times 12 squared divided by 9 times 10 to the 6. And 0 point. Tama ba? 0.0349. Ayan. So, negative 0.00. 0 lang. 0.0. Plituhin ba natin? 349. Paulit-ulit na kasi yun eh. 35 na lang. 0.035. Pero kapag slope kasi, kompletuhin natin. 0.034987 radians. Ayan. Or in degrees, alam na yan, di ba? Radians yan. Times mo by 180 over pi. Ano ba yan? Duling. 2 degrees. 2.005 degrees. Okay, firm nga natin. Nadoble ba ako ng ano? Bakit iba yung ano ko dito? 2186.67. Ayan. Slope lang yan eh. So times 12 squared lang yan. Divide, 90 pala. 9 lang nasulat ko, no? 9 times 10 to the 6. Tama ba? Oo nga, kaya pala. Mali pala. May kulang. So ayan, times 12 squared divided by 90 times 10 to the 6. So 0.00 pala. Kaya pala. 0.00. Okay na yan. 35 na lang. Haba na ng digits masyado eh. 0.0035 radians. 0.0035 radians or in degrees. So mausad lang to. Times 180 over pi. 0.2005. Ulitin na lang lahat. Or negative 0.2005 degrees. Tama? Ayan na siya. Ayan na yun. Slope at B to the right. Haba ng dinaanan. No? Kailangan pa talaga ako tukunin yung slope B. Pag sa left, consider. Then, now you have the deflection at B. Yan. Then, slope B right. Then, ito, deflection at D na and slope at B. So, paano yun? Di, slope at C lang din, gagamitin natin. Di ba? Di ba equal lang yan dito? Tangent line naman yan dun eh. So, ito lang din yan. Ito lang din yan, oh. Theta C, oh. Theta C.
Opposite over adjacent lang din yan. Point D relative to C. Sige. Draw tayo ng tangent line na dito. Baka dalawa na tayo. Draw tayo ng tangent line sa D. Ay, pwede ko ba adjust ng konti pa to? Dapat magde-deflect na yan eh. Bababa na yan eh. O, pero kapag dinraw mo naman yan, hindi kasi makita yung pagkaano niya. Pag ganyan na yan, di ba? Magde-deflect na yan. Paano na yan? Pupunta dito. Shadow exage. Shadowng exage. Okay na yan. Goods na yan. Para lang makita yung pagkaiba ng slope at C. Slope na. I mean, tangent line sa C. Tangent line at D. Pero kapag in-extend ko to, kaya pa ba to? Ayun. So, ibig sabihin, ayan. Anong gagawin natin dito? D relative to C. Deflection ng point D relative to C. Sige. So, kunin muna natin yung EI theta B, theta C. Ayan, relative to B. And yung deviation ng D relative to C. Okay, so ang dali lang din naman yung una. Area lang naman yun. Panibago nga lang siya. Daming sunod. EI theta C relative to D. Di ba ito naman yung value niya rin? C relative to D. Kanina, B relative to C. Slope at C relative to D. Kasi ito yung gagamitin natin pang opposite over adjacent. Di pwede yung i-slope at D at hindi naman yun defined yung point niya. Ito sa C, since zero yung deflection dyan, diba? So, long deflection. So, dun mismo siya sa support. Kaya mas madali. Doon ka mag-let ng slope. At ito C relative to D ay simply, area lang na ito. C to D. Ito, 280. Tapos, 8 din. Negative ulit. So, negative pa rin. Negative 1/2 times base 8 times height 280. Slope lang naman yan, di ba? So, that is what? Negative 0.5 times 8 times 280. Parang familiar. Oh, naulit na nga. Negative 120. Negative 120. Again, keep, put, squared. Okay. Yung sunod naman, EI theta. Solve na lang din natin. EI, division ng D, relative to C. Ito ang deviation ng D. Kasi si C, wala naman yung deviation, di ba? Yung si C, relative to D. Hindi naman siya nag-deviate sa ano. So, pwede mo rin makompute, pero ito yung magiging ano niyan. Yung deviation ng C relative to D. Saan anong gagamitin mo dyan? Ito yung kailangan natin. Yung division ng D relative to C. Pero ayusin nga natin yung figure niyan mamaya. Division ng D relative to C. So, dito. So, 2/3 ulit. O, ito lang din naman yan. Multiply mo lang ng 2/3. 2/3 ulit. Yun ang value na nun. Times 2/3, 16 divided by 3. Ayan. So, 17920. Ito rin yung kanina ba? 17920 over 3. Bababa talaga siya. Negative 17920 over 3. Unit I keep.
put cube. Paano nakuha na natin yan? Saan yan? 17920. Division ng B relative to C. Parehas sila. Ibig sabihin, ng B relative to C. So, ito banda. At division ng D relative to C. Ayun, nakita natin. Parehas sila. 17920. Downward lang. Ibig sabihin, nasa baba si B. Ang tangent ni C. This time naman, ayun no. Anong lumabas? Negative. Ibig sabihin yan, division ng D relative to C. So, si D, since negative to, nasa ilalim din ng tangent C. So, ito yung tangent at C. O, tama, di ba? Negative division ng D relative to C. Pag nasa baba siya ng tangent line, ito yun, tama yun. Ito yan. Hindi ko So, division ng D relative to C. Ito yung galing, Negative siya. No, tama. So, para makuha natin to, subtract natin yung deflection ni D. 'Di ba? Ayun, deflection ni D. Ayun yung lumabas eh. Ito yung CC natin. Ito yung tangent at C. Nasa baba yung D. So, tama yan. If ever positive ang lumabas, ibig sabihin, nandito yan. Parang ganyan. Nasa taas naman yung slope. Ay, nasa taas naman yung point ng tangent line. Nasa taas ng tangent line yung point. Ayun. Sige. So, tangent ano tayo? Theta C. Theta C to, di ba? In tangent theta C, alam na to, opposite over adjacent. Ang opposite niyan will be deflection ng buong deflection ni D, yan, kung pang-deflect niya. Bawas mo yung deviation D relative to C. Tama. Sige, so gawin natin. So, EI, okay na, erecta ko na EI ha. Na-explain naman na kanina paano eh. EI theta C is equal to opposite, yung buong deflection ni D, bawas mo, yung division ni D relative to C. All over 8 pa rin ba yun? Actually, may mga EI nga pala tayo, no? So, theta C na lang to para sa ginawa ko kanina. May mga EI tayo dito para di mag-deflect. Tama? Deflection ni D minus, ayan, over 8. So, ayan na. So, pag isa-solve natin tong, pag isa-solve natin tong deflection ni D, ay, wait lang. Ano ba ba yung nahanap? Slope at D, no? Inuuna ko yung deflection. Division is C. Relative to B. Unahin muna natin yung slope at D pala. Unahin natin yun. Adjust ko lang. So that is what? Balik tayo dito. So ang slope na DI, nasa na tayo? Ito yung tangent line ginawa ko, di ba? Ayun. Extend ko na lang to. Kaya ba? Ayun. So ito na rin yun. Deflection niya. So galing tayo sa galing tayo sa original niya. Pag ganito. So, negative din dapat. 'Di ba? Galing dito sa horizontal, pag ganyan siya, nag-deflect. Ito yung tangent line at D. So, yun, theta D. So, solve lang naman natin yun. Okay, so theta D. So, pag dinuplicate natin to, isingit lang natin.
Di ba ito yung horizontal line? So lalagay natin siya dito saan sila nag-intersect. Theta d relative to sin A. Ito na yung theta d. Theta d. Ang theta ano yun? C relative to d. Deviation ng C relative to d. Siya yung tangent line at C. Ito ba yung tangent line at C? Ayan o. Oh, deviation ng C relative to D. So, ito pala. O, para mag-a-add sila. O, ito yun. Deviation ng C relative to D. Div, ano yun? Slope at C. C galing relative to D. Papunta kay D. Tama, ganyan. So, that is the whole theta D. Diba? Add mo lang. Ganun. Diba? Ayan yung buong theta D. O, yung buong theta D. Theta D. Ay, wait lang. Nasaan ako? Mali ako nang tinignan. Wait lang, mali to. Theta C pala. Ito yung buong theta D eh. Ayan o. Nalito na. Ayan o. So, ito yung theta C lang. Ayan o. So, parallel siya dito. Ito yung dalawang lines. Ito yung transversal. So, ayun pala. Theta C to. Ayan. So, ayun yung theta C. So, add mo lang. Theta C plus theta C relative to D. Ayun lang. Yun na yung theta D. Alam naman yung sign nun. So, EI theta D is simply equal to EI theta C plus EI theta, ano yun? Theta C relative to D. Ayun, EI theta C. EI theta C. 9, 9, 20 over 3. 9, 9, 20 over 3. Plus, theta C relative to D. O yun, ano lang, add mo na lang yan. 120. 9, 9, 20 divide by 3 plus 1, 120. Yan, 1, 3, 280 over 3. 1, 3, 280 over 3. Okay, so that is keep foot squared pag slope. So isosolve lang natin si theta d. That is 1, 3, 280 divided by 3 times I, di ba? 90 times 10 to the 6. So, times 12 squared na natin. Alam naman na yun eh. Times 12 squared. So, that will give us times 12 squared divided by 90 times 10 to the 6. Ayan. 0.007. Goods na yan. 0.007. Tuloy ko nga. 08. 5 digits. 0.00708. Goods na yan. Radians. Again, negative pa rin yan ha. Kasi ano yun eh. Kita naman natin. Ayun no. Clockwise siya. Theta D. Negative yan. Kung importante yung sign. Pero madalas hindi naman ah. Or in angles, times mo na lang by radians yan. So, i-divide mo yan by pi. So, times 180 over pi. Na naman. Pipindot na naman. 0.4058 degrees. 0.4058 degrees. Di ba? Ang liliit ng values. Pero kinocompute pa rin natin yan sa structural analysis. Pakaliit lang naman yan. Almost zero na yan, no? Okay, so we're done with the 3 na. So, theta C. Ito na. Solve na natin si theta D. So, may assume tayo na value nito. EI theta D. No? May value tayo naka over EI.
So, sige. Meron na tayong EI theta C. Pwede namang i-ano na natin, EI, EI, EI. Di ba? Ganun na lang natin para di nakalilito. Balik natin yung EI theta C. Multiply ko EI dito. So, multiply ko yung EI dyan lahat. EI theta D as delta D pala minus EI deflection, EI division ng D relative to C. Actually, yung 8, lalagay ko na dito para one-liner na lang. Ayun, so rearrange. Rearrange. Ay, sumama pa dito. EI delta D is equal to dito. O mag-add lang pala yun. 8 EI theta C mag-add plus EI division D relative to C. Tama? Ganun. Hmm. Direct sub EI theta C. EI theta C. EI theta C. 9920 over 3. 9920 over 3. Plus EI theta D relative to C. Theta D relative to C. 17920 over 3. Neglected na rin yung sign. 17920. Pag nagjo-geometry ka na, or geometry, analytic geometry, neglect mo na lang yung sign. Computation lang naman yun eh. O, yun lang yung ano to. Yun talaga yung technique na lang dito para di ka malito. Makuha mong sign para sa direction lang yun. O, add mo na. 8 times 9920 divided by 3 plus 17920 divided by 3. 97280 divided by 3. 97280 divided by 3. And that is EI theta D. Ayun, makakonduplicate pa rin. Makakuha mo na the deflection at D. Deflection at D. Siyempre, negative yan, di ba? Saka mo na lang ilagay. Alam mo naman eh. So, that is negative 97280 divided by 3 times 90 times 10 to the 6th. Ang multiplier dito ay 12 cube. That will give us 97280 times 12 cube divided by 90 times 10 to the 6th. And voila, 0.6226 radians. No, 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 no. Inches na pala to. Okay. 0.6226 inches. Ayun na yun. Downward, syempre. Negative eh. Dito ko na lang, ilagay ko na lang, dito ko na lang ilagay siya sa nakuhang value. Yung sign. Okay, para din, ano. Basta alam mo na, negative siya. Balik ka na lang sa, ano mo, sa shape mo na nagawa. And that's it. Summary. Kukuha natin, haba no? Kuha natin yung deflection at B. And then, deflection B left, meron din tayo, yan. Pero di yan hinahanap. B right yung pinapahanap. Pero yun, pero kailangan mo yun. Ayan. So, ito, theta B right, negative. Ito, positive. Positive ba yun? Oh, positive siya. Pero pagdating sa B right, ayan. So, from horizontal, B right, theta B right. Ayun, positive din pala sa parehas lang pala sila. No? Theta B right. Pag ganun, pag ganun. Parehas lang.
Same slope. Ayun, sign lang naman nagkatalo dyan. So, dapat 9920/3. Sa figure na lang naman yun. Pero sign lang naman, madalas di naman importante yung sign dun. No? So that's it for this problem. Hope you learned something. Gano'n kaya katagal to. Thank you.